bago mag-college entrance exam. Pula na pula yung mata niya na lalaki pa. Ikaw ako, 20 years from now, nagay roll, delulu ang puta. Ikaw daw ako 20 years from now? Kapiyan, pakinggan mo muna ko. Hinila niya bigla yung test ko, yung exam mo sa... Mahuhuli ka kasi tutulungan mo si Liubo on the spot. Canceled lahat scores mo. Sin yung bro ko since birth, ride or die. Magpapakalips si Liubo sa science exam. Acting lang, kopya mo sa kanya yung answers mo. Huhuliin ng proctor dun mismo sa room. That mo. Grabe naman to. O bobo nga si Liubo sads. Pero no way na papagawa niya sa hindi siya ganun tsaka hello. Hindi naman ako tanga. I-risk ko future ko for what? Nakita ng homeless na diwala. Hinugot niya sa loob ng jacket nitong lukot-lukot na exam permit. At dito na nag-start yung creepy part, may ink stain ng exam permit. Nag-start ng magkahapon. Yung tawan niya. Wala na akong time. Tandaan mo, huwag kang na-buy off na siya ng sino nag-buy off. Bakit naman? Kasi yung exam results mo mag-break ng top 1 rank. May ayaw makakita ng result na yon. Tapos, after exam, bumili ka ng lottery ticket, ano yung winning na? Hindi. Niya na-complete yung sinasabi niya, biglang nag-vanish. Yung exam permit na lang sa kamay ko. Ang natira proof na hindi hagring yung phone ko. Oy san, labas tayo street food. Dati ganyang invite, instant reply ako ng auto na ngayon iba na. Kailangan ko pa mag-review, nag-pause yung kausap ko sa phone bak lagi mo. Tinatago ka ba sa akin? Wala naman. Focus lang ako sa review. Si good luck sa exam mo ha. Binaba niya yung grabe yung kaba ko parang roll sa dibdib ko. Yung tono ni Liubo parang siya eh. Pero yung future self ko na 20 years old, yan nag-effort pumunta para kamusta review mo to? Okay naman po. Anak, hindi ka namin pain pressure ha. Galingan mo lang, that's it. Nakita ko sila. Yung expression nila na mix ng hope at pot na ma-stress ako. Bigla akong nahit ng something sa puso ko. Kung talagang ma-disqual sa cheating, gaano sila disappointed. Umupo ako sa study desk ko. Pero wala talaga. Physics pumasok isang word. Nag-vibe na naman yung phone ko. Si yung advisor namin. Chumo yun. Punta ka bukas ha. May good ako sa'yo. Hala anong good secret muna. Bukas mo na malalaman. Binaba niya yung tawag lalo akong na-anxious sa ganiming pa talaga. Anong good news pwedeng dumating? Chumo yun. Upo ka. Inayos ni teacher rin based sa 3 years mong overall grade. Decision ng school na I recommend ka for watching university early batch interview. Watching university. Pero di ko in-expect ako na ganito kating. Pero may hard requirement. Kailangan mo mag-score ng 680 pataw-kaw. Salamat po rin. I-give it. Congrats naman study queen watching early batch no less. 3 taon lang ni recommend sa buong batch. Himan siya sikreto eh. Pero grabe, paano kung mag-flop ka? Hindi mangyayari. Chumo yun. Bro, ilang taon na tayong... Kung may problema ka man, sabihin mo sa kin. No, kaya tumango ako, pero iba ang tumatakbo. Sino talaga ang gustong isabot nung hapon mock exam? Pinili ko talaga yung seat na pinakamalayo kay Liubo. Kalahati pa lang ng exam. Sumasakit. Biglang nag-raise hand si Liubo. Tisan mo, 10 minuto na, di ko na talaga kaya. Baka nasiratian ko sa lunch. Nung tumayo siya, sinasadya niyang binangga yung desk ko. May nahulog na papel sa sahig. Malamig ang tingin ko. Hindi ako kumibo. Halata namang nashook si Liubo. Yuko siya. Pinulot yung papel ng exam. Tapos mabilis na lumabas niya ako sa hallway yung note ka. Anong note? Nag-dry laugh siya tapos sabi, wala, nothing. Wait. May KTV daw tonight. Invite niyang tapos yung last na siyang si yung arts committee rep ng class niya. Siya rin secret crush. Chumo yun. Punta rin daw. Ka na talaga. Sige, kayo na lang. Ang layo. Dati ikaw pa yung pinaka-game sa ganito eh. Plus, siyang siyi. Mismo nag-request na isama ka nagkilig ako saglit ng gil pero di pa rin ako pumayag gabi na. Mag-isa lang ako sa classroom nag-aral biglang nag-light yung phone ko message from yang siyi. Baka di ko na di ka talaga pupunta. Tinitigan ko yung screen ng matagal anong sasabihin. Biglang namatay lahat ng may lumabas na tao mo. Magaling ka lahat ng test ni Liubo. Na-dodge mo naman. Pero hindi pa tapos ang laban. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ako tinatagit? Hindi naman siya ang may gusto nun. Ginagamit lang siyang pawn ng iba. Yung tatay ni Liubo, nagluwan sa loan shark. May condition yung basta masabotaje ka sa college entrance. Cleared na lahat na. Wait, so yung anak ng loan shark nag-exam din this year? Oh, at lagi kang mas mataas. Kapag na-eliminate ka sa top 1 na yung anak niya for. So ano gagawin? Hold the line. Huwag kang magbigay ng running out of time na may ilan pa akong sa mismong exam. Bukod kay Liubo, may isa pa na kailangan mong bantayan, si Chenbo, yung naka-assign sa CCTV ng room niyo. Bayad na siya pag-dating ng oras. They'll intentionally create for Liubo, yung match ni Lee Kung, si Liubo. Hindi siya nagpapanggap-hilo siya for real. They tampered his breakfast. Girl, sa food niya. Grabe ang brutal naman. Bastera lang pala ang usapan. Pag may bayad, ampas ang tao no. Ako kasi no, parang soft ko eh. Nung nakita kaya nahulog ako sa trap nila, wait, may isang siyang siyi. Yung invite niya tonight, legit may sasabihin. Pag hindi ka pumunta, magre-regret ka habang buhay. Nok, alis na siya ng bansa. Tonight, ang gabi na balak niyang mag-confess sa'yo. It took me 17 years bago ko na-figure out tong truth to. Pagkasabi nun, pof, wala na naman siya tumingin.
Ako sa phone ko para i-check yung wait, akong kinabahan, parang kumabog yung dibdib mangyayari. May mga regrets na hindi mo na, huy, di ba nasa KTV ka? Hinihintay kita kasi bukas lipad na ako papuntang States. Na-conserverse na yung work ng papa ko dun. Sabay-sabay tayong lahat alis, bakit di mo? Ayoko kasi ma-distract, mo yun. Gusto kita since first lang crush na kita. Every time naglalaro sa court, pati yung wife ng problems. Lagi kong iniisip, ano ba naging ganito? Matagal na rin kitang gusto. Sorry talaga na ngayon ko pa sinabi to sa'yo. Dagdag stress lang, huwag salamat na sinabi mo sa akin. Pagtapos ng exam ko, ihahatid kita sa airport. Wag na, baka di na talaga ako makaalis. Pag focus ka sa exam mo, pasok ka ng Hawking University, tapos balang araw pupuntahan kita sa State Siege, hintayin kita. Pagdating ko sa bahay, may message pala si you. Bo sa phone ko, pre. Asan ka na ba, tapos na yung KTV session natin, kausapin kita bukas, may kailangan. Akong i-clear sa'yo face to face, hindi. Yung word na babalik. Kalyan, Chumoy, tara, mag-usap tayo somewhere. Wala tayong pag-uusan about sa college entrance. Baka may gawin akong bagay na ikasorry ko bagay. May utang yung tatay ko. Sabi nila doon, basta raw i-flop mo yung exam, cleared na yung debt. So ano plano mo? Sige, di ko alam, pre. Chumo yan. Legit ayaw kitang iskam sa ganito. Pero yung magkano ba utang? 300k. Liubo, naisip mo ba, Onse? Pag na-cancel grades ko dahil cheating, tapos na buhay ko, game over, tinuring kitang bro. Tapos si future ko, simula yun tayo, doon na. Chumo yun. Narinig kong grabe stress mo lately. Ayusin mo muna yung mind. Kung may problema ka, feel free mag-up sa teacher. Finalize na ba yung mga proctor sa call exam? Basically set na. Bakit mo na? Wala naman. Nagtatanong lang, basta narinig ko kasi si teacher Chenbo daw mag-proc sa room 12. Yun yung room ni Lizong, di ba? Low-key gusto ko yung mag-proctor dun. So, naman siya magturo sa klase. Room 12 nga mismo. Kung may tanong ka sa physics, lapag mo lang, slide mo yung exam. Naniniwala ako sa plastic ang pota. Na-figure out ko na yung buong plano nila sa kabilang sa pagkastat ng exam ni Lizong. Bigla mag-take advantage ng gulo para malapit sa akin para lumapit siya sa pwesto nila. Ang plano nila, gada admin na. Pero ang hindi nila, na-preview ko na tong buong deck nila before. Siyaw yun, nag-aral ka pa. Pag masyadong magpuyat, kailangan mo ng tulog. Paano kaya kung sabihin ko? Paano kung may mangyaring mali sa gaw-kaw? Anong mali? Like ma-falsely accused ng cheating. Hay nako anak, ano bang iniisip mo? Kilala kita kung sino ka, alam na alam mama mo yan. Kahit buong mundo pa ang hindi maniwala sa iyo, mama mo, maniniwala ako yung trust ng parents sila. Eva, kinabukasan, nag-organize ang school ng last mock exam. Tinignan ko talaga yung seating arrangement, front and back seat kami. Hindi ako naniniwala. Bago mag-start ang exam, lumingon si Liubo at tiningnan ako yung tingin niya kasi ang dami niyang sinasabi. Di ko ma-explain. Papalit lang po ng sinasadya niyang i-drop yung pen sa floor, gumulong pa talaga sa paanan ko. Di bago yung mukha ni Liubo, yung mukha siya, pinulot yung pen tapos mabilis bumalik sa upuan. Pagkatapos ng exam, lumapit ulit si yung susunod niyang sasabihin ni Lunok na niya bago mag-college entrance exam, nag-review. Break kay me, yung dining table namin parang Noche Buena. Ang setup fully loaded, may sanakaw po parents ko sa harap ko, nakatingin hawak na yung chopsticks. Ang pero di ko magalaw bukas, ihatid ka ni Papa sa sasakya kayang tanggihan. Kaya tumango na lang ako alas 9 ng gabi nakahiga. Nako, saka magumugulong-gulong. Di mapakalipipos, didilat ulit lagit, di talaga makatulog, biglang ilang words tapos reply wait mo ko. Pupuntahan kita tapos binaliktad ko yung phone para pumikit para sa sarili ko. Bukas na bukas. Kailangan kong isla itong laban na. Grabe ang laki ng bago mo. Ikaw rin. Narito wait na yung past, so siyempre, mag-shift future. Pero yung exam, kailangan mo pa ring mag-lock. Alam ko naman yun, di ba? Hindi mo alam. Bumaba yung tono ni Abik. May isa pa silang mo. Anong move? Mahimatay si Liubo. Yon lang, step 1 pa lang. Yung tunay na bomba na sa Si Chenbo magsaslip ng phone sa desk drawer habang gulo. Nakasabi na dun yung mga sagot ni Lizong. Grabe, di ba yung level ng setup niya? Kahit di mo pansinin si Liubo, mababagsak pa rin sa'yo yung buong bintang. So ano gagawin ko? Simple lang, pagpasok mo sa exam room, una mong i-check mo yung desk mo from top to bottom, inside out. Pag may nakita kang kahit anong sus, agad raise report mo. Meron pa. Inabot niya sa akin isang sealed na mga ebidensya ng mastermind nito. Pagkatapos ng exam ay turn over mo sa station. Paano mo nakuha lahat ng to? 17 years, sapat na para ma-expose ko lahat ng kalat nila. O pala yung last big question sa science, sagot ay C. Tapos na siya magsalita, tapos biglang nawala na naman siya completely. 6 a.m. sharp pagtunog ng alarm. Gising agad ako. Naka-ready na ni Mama yung breakfast. Umupo ako. Kinain ko ng maayos. Walang room for any pagkakamali din, Rife. Ako ni papunta sa exam venue. Grabe yung dami ng tasang tingin lang. Nakita ko agad si Liubo, nakita niya ako. Gumalaw yung paa niya, kunti parang gusto niyang lumapit at kausapin ako. Pero in the end, nanatili siya doon.
Di gumalaw 8 a.m. exactly. Desk compartment. Bumukas na yung mesa, doors ng exam ilalim room. ng upuan, Huminga hidden layers, ako ng China, malalim tapos pagkakita ikaw ko ang number ginagawa ko, mo. hindi ako Check ko lang po yung met. Baka may kung ano na hindi dapat na. Okay naman, maging maingat is a slay move, ma'am. May phone po sa hidden comp ng desk ko. Nakatago sa pagitan ng upong di akin yan. Baka naiwan ng nag-informe. Bakit puro exam answers laman ng phone? Tahimik lahat. Grabe ang severity nito. Kailangan ko i-report. Report. Row 4C3. May nakitang phone sa ilalim ng desk. May phone. Copy. Check natin yung CCTV. Parang nag-glitch yung surveillance. Kailangan main exam hall. Sig, pause muna ang exam sa room na to. Lahat ng examines. Lipat sa backup room bagong proctor. Bagong seat si Liu na assign sa kabilang dulo ng classroom. Ko siyang i-glance from afar. Nakayuko. Di man lang makaangat ng tingin. Nung na-distribute na yung Chinese exam paper, yung essay topic, 2 salita lang. Pag may mga choices na ginawa natin. Pero kaya nitong editor, yung buong path, option. Nabalitaan ko may nangyari sa exam nyo. Small hiccup lang po sa exam. Hindi ko na dinetali, ayoko silang ma-stress. Pahapon naman. Smooth lang lahat. Mo yun. Narinig ko nyari kanina umaga. Hindi ba na-affect? Wala po. Teacher Ren Gabi na. Sa TV News binabroadcast na yung attempted cheating sa exam kanina biglang nag-light up yung sorry. Hindi ko ni-reply. Kung may kwenta ang sorry para saan pa ang pulis, di ba kinabukasan? Comprehensive science exam puro bagong doctors. Nakaupo isang oras lang into the exam, biglang biglang tumayo tumayo si si Liu Liu na Bo agad mula sa ang upuan tipong niya. nasa original room pa kami. Kung si Chen Bo pa tayo sa harap. So this time, magta-take advantage sila ng gulo para galawin yung desk ko, kaso sayang yung chess game nila na flip ko na yung buong board. Period, naalala ko yung sinabi ng future self ko. Kahit naman kaya ko isolve mag-isa, pero may question nagrin and sa'yo. Sita, correct diba? answer. Kamusta exam mo? Okay naman, slay naman siguro. Yung last physics question. Bikaw ba? Si pinili ko, si talaga. No way, seryoso. Wait, narinig niyo ba? Si Liu Bo nasa hospital na raw. Hala, nangyari. Parang food poisoning daw. Ang brutal naman nun. Di pa nga niya natapos. Yung Chinese exam, humigop ako ng chill lang, poker face, walang emote pagkatapos ng lahat ng exams. Bahala Dinala ng ko batas yung ng sa envelope news. sa police Isang station, malaking ginawa kaso ko na ang lahat ng pumutok kailangan yung ang boss natira. na todo hustle para i-push anak niya sa top spot. Biglang lumitaw sa arrest list. And right after that, lumabas na ang exam results finally. Dumating na rin ang araw na to, anak. ngayon Grabe ka makakatulog talaga, na ako Slay. Ng maayos. Nakangiti akong tinanggap ang congrats nila. Pero ang utak ko, nasa kabilang mundo. Sa ibang tao ako sa Huaking. Ang saya naman. Wait mo ako. 4 years from now, pupuntahan kita. O hihintayin kita. Nag-aayos ako ng gamit sa kwarto. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Mo yun. Congrats sa Huaching. Nagretake. Ako ulit next year. Alam kong malamang hindi mo na ako mapapatawad ever, pero gusto ko pa rin sabihin. Sorry talaga at salamat. Good luck sa'yo. Tapos dinelete ko na ang contact niya afternoon. Lumakad na ako. College life was busier than expected, 18 years old. Yung parang walang ceiling ang mundo ko, kaya ang bigat ng buhay ko. I was living for it. Okay rin. Miss na kita si... May good news ako sa'yo. Pupunta na ako sa... Wait, for real? Papunta ka na dito. Legit. Next year, pakasalan mo ako. Oh, I do. Tama yung gut feeling mo nun. Tama ang timing. Tama rin ang tao. You are our pride, anak, in the end. Pinili ko isang AI company nung 30 years old. Ako nag-IPO bilang early employee, yung shares ko, company na convert ko into a hefty. Tapos after 2 years, dumating girl namin. Finally, hindi na tayo iniisip. Naisip ko lang na sobrang true. Grabe talaga ang universe at 7 years later. As founder, nakaupo sa funding signing ceremony, tapos biglang may familiar face. Liu Bo, long time no see. Oo nga eh. Ang tagal na pala nung naka-level up. Nako, sa life habang pinapanood ang anak kong matalino, minsan naisip ko pa rin nag-plot twist. Ang dumarating din siya sa crossroads ng life. Sasabihin ko piliin mo yung path na feels right, tapos walk forward. No looking. Huwag mong hayaan na ibang tao ang mag-steer ng life, kasi this life one ride lang to, walang reverse. That day, may dumating na sulat sa bahay na walang pangalan. Binuksan namin, galing kay Liu Bo. 22 years na. Finally, nakaipon na ko ang lakas ng loob para isulat to sa'yo. Hindi ako nandito para humingi mo. May mga bagay lang na matagal ng gusto ko. Halos sinira kita noon at sinira ko rin sa all these years lagi. What if pinili ko yung brotherhood, hindi yung maruming pera? Ano kaya tayo ngayon? Baka best friends pa rin tayo. Hanggang ngayon, baka nakapasok din ako sa isang matinong university. Baka totally different na yung naging buhay natin sa mga sumunod na taon. Pero walang baka-baka. Ako mismo ang lumiko sa maling daan at deserve kung panagutan yung consequences. Nagpakahirap ako all these years, hindi gusto para mag-ready tumulong sa education. Para lang ma-prove ko sa sarili ko na kaya kahit slightly better na resources na hindi ako basura. Sa education. Na si hindi na pilitan worth yung pag-invest ko na tumahak sa landas. Wala yun sa na yun, salamat.
At hindi mo ako after reading the letter. At salamat na all these years, ikaw ang naging ilaw sa harap ko mula sa isang lumang kaibigan. At nag-reply kay Liubo 2 salita lang. Pero alam ko yung 30 sama ng loob. Finally na thank you, baby ko. Papa, ano yung dream mo nung bata ka pa? Makapasok sa magandang city siguro na-achieve. So ang dream ko rin ay makapasok sa Huaching para maging kasing galing ni Papa. Naniniwala si for sure. Kaya grabe. Parang nag-fast forward ang buhay. Consistent naman senior high na pala ang anak niya, lagi siyang top sa batch. Pero 1 month before ng entrance exam, ako bigla siyang paano kung mag-flop ako sa exam? Paano kung hindi ko ma-reach yung score na gusto mo? Anak, ganito yan. Alam mo ba kung ano nangyari sa papa mo exam niya noon? Kung anong pinagdanan ko? First time ko siyang kinwento lahat-lahat, walang tinanggal. Siyempre yung time trip, skip mo na yon. Ako sa kanya yung secret para manalo sa dulo. Hindi yung wala kang takot, kundi kahit kinakabahan, tuloy pa rin ang lakad. Huwag ka nang mag-overthink para sa kanya anak natin. Hindi naman ako na parang bigla ko lang na sobrang bilis talaga ng Oo nga diba? Over 20 years na pala. May regrets ka ba? Regrets about sa pagiging sa buong buhay ko. Yung gabi na pumunta ako sa iyo. At mapa, feeling ko naman nagatsi ako. Oo nga. Kasi sa buhay natin, yung mga mahalaga, hindi yung mga grand na goals sa iba, kundi yung mga oras na sinasayang natin ng mga taong mahal natin. 3 days later, tapos ng results. 688 top 20 sa buong city slay talaga. Hindi umabot sa ranking ni Papa noon. Pero let's be real, sobrang ganda na ng score na yan. Hindi kita na-beat. Silikid, matagal ka nang nakasurpas sa papa mo. Kasi ikaw sarili mong effort yan. Walang shortcut, walang nag-open ng backdoor pa yo. Pa, ang weird naman ng sinabi mo Low-key, natawa rin ako. Ang totoong mahalaga ay noon ko sinagpang yung chance na yun at nag-carve at ngayon naman. Turn na ng next gen na isulat ang story nila nung tumama ako ng 50. May pinagdeside ako, binenta ko yung shares ko sa company tapos nag-put up ng education. Kasi alam ko bakit isang opportunity. Kaya nang i-flip ang buong buhay ng isang tao yung first project ng foundation, nag-build kami ng library sa hometown ko nung opening day. Person ko, in-invite si Liubo. Pumunta siya kasama wife at anak niya. Salamat at willing ka pa rin akong tawagin mahigit 30 years ago. Hindi dahil ko lang ang buhay ko halos na rank ang chat. Ngayon itinayo ko tong library na to. Gusto ko lang mga bata ang isang lesson. Knowledge can change your fate. Pero pag nag-shortcut ka, nag-isip ng tsuba na mali, sarili mo rin ang masisira. Kumusta ka naman this past years? Okay naman, si Liubo namumula na ang mata. May tanong ako sa'yo na matagal ko nang gustong itanong nung gawkaw nung mga nangyari. Paano mo nalaman ahead of good feel lang, good feel? Oo nga, good feel talaga. Sinabi sa akin na mag-ingat at mag-stay alert. Mo yun. Kung may next life man, gusto ko pa rin maging bro mo. Hindi na kailangan ng next life ngayon. Palang pwede na nashook siya saglit tapos hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko sa long time no see. Plus years nga struggles parang nalet talaga. Mukhang ang ganda na ng buhay mo dahil sa'yo yan. Hindi dahil sa akin, ikaw mismo ang pumili. Nag-remind lang naman ako sa'yo noon. Isang reminder na nag-change ko. Ganyan talaga ang buhay Isang desisyon, isang plot. Iba na agad ang buong path mo. Kaya nandito ka ulit. Ano naman ang i-remain mo this time? Hindi na this time nagpapaalam. Hindi mo na ako kailangan. Ang buhay mo ngayon sobrang worth every choice mo. Lahat tama ang timing. Salamat. Ako dapat ang kasi nakikita kong masaya. Yung 18-year-old version ko, hindi na sayang ang pag-wait lang. Kung pwede mong pipiliin mo bang hindi na sabihin sa akin? Hindi kasi makita kang masaya. Yun na ang pinaka-slay. Turns out, ang pinakamalaking swerte hindi yung nakikita, kundi yung nag-gather ka ng lakas ng loob para baguhin ang mo. Hindi ka pa uwi. Hinihintay kita para paglabas ko ng library, puno ng stars ang buong sky sa taas. 50 na ako pero excited pa rin ako sa bukas kasi alam ko na ang best time to live, it's always ngayon.